Kung maganda ang paligid, kung bawat tao ay puno ng pag-ibig, napapawig ang bihati, masilayan lang ang iyong di. Okay, ganda isipin ang isang mundo ng pag-ibig, ang isang mundo ng pag-ibig. Good morning po sa inyo lahat. And sa mga buyer po natin naghahanap ng malaking cut ng lupa na yung productive as retirement plan nila na mag-generate ng income. Eto na po yun mga ka-farmland, dahil ito po ay 26 hectares na nyugan at may portion po na palayan at sobrang daming tanim na nyog at tamang-tama po kahit kayo yung mga oldies na, dahil flatland po. Ayan, makikita nyo mga ka-farmland, flatland na malinis yung property na dasik talaga po sa tanim ng nyog. Ayan, ito makikita nyo. At sa palay naman, ayan, may sakop pong maliit na palayan. Ayan, then makikita nyo talagang dasik po sa nyog mga ka-farmland. Ayan, so ito po mga ka-farmland, meron dito maliit na pahingahan. So sa mga gustong mag-alaga rin ng manok panabong farm, pwede rin ang location na to mga ka-farmland. Sa poultry, piggery, pwede yung offline ng suning to, dahil napakalawak naman mga ka-farmland ng property. At dito may malaking puno. Ito yung puno. Mahabang puno ito. Kuya, ano puno ito? Kalumpit. Ayan, may malaking puno po ng kalumpit. Laki po niyan. Kalumpit. So talagang mga ka-farmland, dasik sa niyog. And may mga bakanting space po na may carabao grass na pwede nyong paglagyan para mga fruit bearing trees. Ito po yung lukaran, medyo nasunog. Yan, may portion po na palayan. Hanggang doon pa po ito. Ayun. So pwede kayo mag-alaga rin ng baka, kambing para ma-maintain po yung carabao grass. Ayan. Napakaganda mga ka-farmland. Ayan. Saan pa ito? Malayo ito mga ka-farmland. 26 hectares. Hanggang doon. Nakakailang harvest daw kaya ito? Ganda ng ano. Kalumpit. $18,000 lahat. 18,000 tonelada. Okay. So nakaka-harvest daw po ito ng 18,000 kabuo ng nyog. Pinakamababang harvest na daw po 'yon. So, meaning, nag-18 to 20,000 ang harvest nitong 26,000 na to. Na which is, kung kayo ang owner nito, talagang mag-generate po ng income sa inyo as a retirement plan po. Ayan. So, samahan nyo na lang din ng mga hayop na gusto nyong alagaan para lalong may income. So, ayan. Makikita nyo yung mga niyog niya. Hindi pa ganong katatanda, hindi pa ganong katataas. So, kasagaran pa po mamunga yan. Yan. Ganda po nito mga ka-farmland. Farmland, may langka dito. Then, kalamansi. Yan, kalamansi ito. Yung kalamansi mga tinog na ang bunga. Then, may mga anahaw pong tanim. So, pambubong. Maganda po yan, pambubong. Kung gusto yung maglagay ng kubo dito. Ganda nito mga ka-farmland. May kawayan po doon. So may
kung gusto maglagawa ng kubo, may kawayan, may mga anahaw, pambubong. Ayan. And yung kung gusto nyo hindi na bumili ng materyales ng kahoy, pwede kayo magputol ng mga punong niyog, kahit ilang piraso. Ayan. Napakaganda mga kapamilya. Ito pong kapantayan na to na puro niyog, talagang nakalinya po yung niyog, makikita nyo. Ayan. So dito po sa kabila, yung mababang part ng lupa, palayan po yan. Yung mababang part ng lupa, nilagyan ng palay. Then pag umangat ulit yung kalupaan, nyugan na naman. Ang ganda ng pagka-set up ng property. And kung titingnan nyo po dito sa side na to, ayan, yung mababang part ulit ng lupa, palayan siya. Then pag umangat, nyugan na naman na may mga kahoy, kawayan. Yan, napakaganda. Yan. Panalo to mga farmland. Siguro po mga kalahating hektarya hanggang isa. Kasi may palayan dito, may palayan doon sa kabila. Ang kagandahan sa property mga ka-farmland, halos hindi po siya damuhan. Malinis siya, tanaw mo yung mga pagitan ng bawat lote. Mga farmland, sa portion na to, yung mga ilalim po ng nyog, may mga puno po na mabababa pa ng anahaw. Yan, hanggang dun mga ka-farmland. Mapagkukunan po yan ng yung pambubong, pangkupo. Ayan, hindi nakakawitin kasi mababa lang. So ngayon mga ka-farmland, pupunta tayo dun sa portion doon. Nandun daw yung maraming nyog pa. Tayo dun, titingnan natin yung right of way. Daro po. Bali kuya, nagbablog po kami ng lupa. Kamusta naman po yung piece and order dito? May NPA pa po ba dito o safe na? Wala na NPA din. Wala na. So yun, salamat po kuya. So yun mga ka-farmland. So bali safe na po yung property. Wala pong NPA na dito. Ayan. Ayan. So ito yung tinignan natin property mga ka-farmland. So ngayon, palabas tayo ng kalsada. So, ito po ay daanan ng mga taga rito. Ayan, papunta po doon sa pinuntahan natin, yung view na yun, yung property na yun. And since 26 hectares po ang property na napakalaki, ayan, pupuntahan po natin yung isang proposed right of way kung saan yun po yung ibinibigay na madadaanan. Pero ito po, pwede rin dito dumaan. Pero kung sasakyan, doon na po tayo. Pero pasok po mga motor dito. Ayun lang naman po kalsada. Mga 100 meters kalsada na. Galing po dito. Ayan. Ano po yung kalsada? So yun mga ka-farmland, mula po dito sa daan na to, ayan, may bilihan po ng nyog dito. And ito mga ka-farmland yung proposed right of way. So bali lahat ng dadaanan kuya, lupa nyo. Ilang meters po itong pwedeng daanan? 150 meters. So dadaanan po natin ang lupa nila. Ibig sabihin itong 26 hectares, wala tayong problema sa ito po eh. Ano po ito kuya? Bigay o bibilhin? Bigay lang. Pero syempre kung ang buyer ay gusto may kasulatan, syempre kailangan nila mag-abot ng may kasulatan na eh. Protection din naman ng buyer yun. So binabaybay po natin ngayon yung right of way punta sa property. At ayun mga ka-farmland, kung kayo ay mabibili nyo to at wala po kayong magiging tauhan, pwede po sila. So kayo kuya nag-aalaga niyan ngayon. Ayan, pwede nyo rin po silang kunin din mag-alaga nitong property. 30 years na kayo. Anong arrangement nyo na may-ari pag nagkabilihan to? Bibigyan kayong lupa o pera na lang? Pera na lang din. Kasi po may lupa rin naman kasi sila, kaya kahit pera na lang din yung re-request nila dun sa may-ari nito. May arrangement naman na kayo kuya, may-ari.
So far mga ka-farm lot, flat land naman yung dinadaanan natin. So, kaya lang siya medyo sira. Dinadaanan po yun ng harvest. Sa dami po naman ng harvest dito sa property na to, na nakaka 18 to 20,000 na buo na nyog. Siyempre balik-balik dito ang kariton sa paghahakot. Lapit-lapit na tayo. Tama yan sa mga buyer na ayaw na maliit na sukat. Saan dyan? Sige. Putin natin ito. Tambakan lang to na matigas na ano, tambakan ano. Pasok na, pasok na. Yan ang umpisa. Ito, hindi pa. Sa inyo pa ito. Alin? Yung mga nyug dyan. Ibig sabihin yung may-ari ito, nabili niya lang din. Pero natatransfer niya na. Ibig sabihin, natransfer niya na sa pangalan. Buhay pa yung nakapangalan. Bali, ilang hektarya yung nakapangalan sa kanila? Sa isang tao lang? Hindi na hati-hati sa mga ano? So ito na yung umpisa, itong kaway ng ganda. Ganda po ng kawayan. Tapos talagang dasik po sa niyog. Ayan. Dasik sa tanim. Talagang marami nga naman po mga ka-farmlet ang ma-harvest dito. Yun, may mga mangga pa po dun. Flatted po yung area, tapos may banayad po na hili pa nga. Ano lang, 5 to 10 degree angle lang yung hili dito. Naku, kahit po senior citizen na kayo, yung tipong naghahanap lang kayo ng investment o retirement plan nyo na kahit di na kayo magtrabaho, may income. Ito na po yun mga ka-farm lot. Oh, talagang dasik sa tanim. Tsaka may paglilibangan kayo dahil kagaya po nito, may ilang portion na wala pang masyadong tanim. Oh, pwede nyong taniman ng mga fruit bearings na gusto nyo itanim. Ayan. Carabao grass. Lalo kung aalpasan nyo to ng mga baka, kambing, magiging puro ganito na to. Carabao grass. Ayan. So, ang dami na naman pong kawayan nandun, oh. So, ito daw po mga ka-farm lot ay napapalibot, may ano rin po, boundary na mga sapa, creek. Tapos, kung gusto nyo naman pong pang dagsawin, magdi-deep well lang po kayo dito. May source naman po ng kuryente. Yan, kasi bahayan na rin po. Kumbaga, hindi po siya liblib mga ka-farm lot dahil bahayan na rin yung mga karatig na lugar nitong property na to. Doon sa bago tayo nag-umpisang mag-video. Ayan.
And ayun na nga mga farm lahat, hanggang dito na lang yung ating video. Ayan yung reason kung bakit binibenta itong property to. Dahil po may edad na yung seller at habang nabubuhay pa gusto niya nang ibenta yung mga property niya. So ayan, pagkakataon po natin, talagang ito po mga farm lahat ay pagkikitaan nyo, mag-generate ng income dahil nakaka-harvest nga po ng marami-rami dahil 26 hectares, titulado, buhay na kapangalan, dasik sa tanim. Ayan, message nyo na lang po ako sa ating outro. Nandiyan po yung ating information kung paano nyo po ako makontak. Ayan mga farm lahat, maraming salamat po at ingatan po ang sarili, lalo po sa mga kababayan nating OFW. Ayan, so, ayan, salamat po. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan, investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais po mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maservisyoan namin. Maraming salamat po.